Yun. Isang mapagpalayang linggo po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal de Carbonell. At sapagkat ngayon po ay araw ng linggo, sisikapin po natin na lahat po ng ating mga ibabalita o report ngayon sa araw na ito ng Kawal ng Demokrasya ay yung po bang nakakataba ng puso o yung po bang tinatawag nilang positive news. Ang tawag po natin dito sa Kawal ng Demokrasya, Good Sunday News. Ang una po rito ay nais kong ipagbigay alam na sa akin po mga natanggap na report. Isa po rito ay galing po dyan sa Santa Lucia, Quezon City, District 2 ng Quezon City. Magkakatabi po yan, mga Holy Spirit, Batasan, Payatas, Santa Lucia, Santa Monica, Silangan. Ito po ay sa Santa Lucia, sa Kalye S. Guarin Street. Yung pong sa Santa Lucia, meron pong nireport sa atin ang pangalan ng isang 68-year-old senior citizen. Ang pangalan po ay Romulo Mendez, alias Bunso. Abay, siya po ay nagkaroon ng kapansanan noong isang taon, mga September 2019, nagkaroon po siya ng stroke at siya po ay nalumpo, hindi po siya nakakalakad. Sapagkat medyo parang na-paralyze ang kanyang paa, kaya po siya hindi nakakalakad. At sapagkat siya po naman ay matino pang pag-iisip, katunayan, isa siya sa mga social media warriors na nagpupumilit na maging kabahagi ng matinong lipunan sa social media. Siya po ay abreast pag iniiwan po siya ng kanyang mga apo at kanyang asawa sa kanilang bahay nag-iisa. Ano po siya, independent, self-help na isang senior citizen. Ano po ibig sabihin nito? Siya po iiwanan na ng pagkain doon po sa sofa. Meron na pong maliit na lamesa, meron ng thermos, meron po siyang remote control sa harap po ng telebisyon. At dahil po dyan, siya ay nanonood parati ng telebisyon at masyadong masugid na nanonood ng mga balita at pati mga speeches ni Ginoong Duterte ay hindi niya pinapalagpas, lalo yung kanyang paghahamon ng debate kay Chief Justice, kay Senior Associate Justice X Antonio Carpio. Abay, nung isang araw, ito po yung nangyari po last mga 2 weeks ago, nanonood po siya ng balita at nakikinig siya doon po kay Ginoong Duterte habang sinasabi ni Duterte, kaya kita hinamon, Antonio Carpio, ng debate ay sapagkat akala ko ikaw ay presidente. Hindi ka naman pala presidente. Ex-justice ka, kaya hindi kita pwedeng debatihin. Etong si Mr. Romulo Mendez, sapagkat nag-iisa po siya sa bahay, ang kanya pong ginagawang pagpatay o pagpalit-palit ng mga channel sa television ay remote control. Nung kanya pong pinipindot na gano'n yung kanyang remote control, patay po yung baterya. Sa kanya pong desperasyon, ay kanya pong tinanggal yung baterya, kinaskas ng kinaskas doon po sa sofa at ibinalik na muli at muli po siyang nag-remote control, tinokontrol niya yung television. Ayaw sumunod yung kanyang remote control. At dahil po rito, siya po napilitang tumayo, naglakad doon po papuntang television, pinatay niya ang television. Sapagkat yan po ay nagbabadya na parang hindi niya na kayang isin ang mga talumpati at mga pangungutya ni Ginoong Duterte. Napalakad po siya, napunta siya sa television, pinatay niya manually yung television. Nung siya po ay pabalik na doon sa kanyang sofa, nalubog muli siya, nagpasalamat siya kay Ginoong Duterte sapagkat nakita niya, dahil kay Duterte, natuto po siya maglakad na muli. At hanggang ngayon, itong araw na ito, linggo, naglalakad na po siya, nagtitext siya sa atin, at ang sabi niya, abay, may utang na loob ako kay Duterte. Dahil sa kanya, natutunan ko uling maglakad. At hanggang ngayon, naglalakad na po siya. Mabuhay po si Ginoong Duterte.
Meron po siya nagawang mabuti last week at siya ay na makatulong sa isang Pilipinong lumpo upang makalakad na muli. Ngayon, mga kaibigan, ang ating pong panawagan sa ating pong mga social media warriors, ceasefire muna. Tapos na muna po yung pagbabangayan. Wala pong saysay na pinag-iinitan ninyo si Lynn Silawan. Walang saysay na pinag-iinitan ninyo ang mga anti-Duterte. Wala pong saysay na sinasagot din ninyo yung mga akusasyon tungkol po sa mga dilawan-dilawan, mga NPA. Tama na muna po yan. Ceasefire muna po tayo. Tayo po ay sinasakop ng China at meron po tayong hinaharap na isang malaking obserbasyon ngayon, June 12. Yan po ay araw ng kalayaan. Ipakita po natin na kaya po natin lumaban. Meron po tayong tinig at ang sasabihin natin, igalang mo, Mr. Pilipinas, Mr. Philippines, igalang mo, Mr. Citizen, ang desisyon ng United Nations na atin ang Pilipinas at ikaw, China, walang karapatan na manakop dito sa aming bansa. Yan pong petisyon natin sa June 12 at ako po'y nagpapasalamat sapagkat dumarami ang mga nag-pledge ng kanilang attendance at tinitignan po natin yung ating pong following sa subscribers. Abay, tumaas na po halos 10,000 na po. Bagamat 200,000 ang ating pong minimithi o target by June 12 para naman po meron tayong kredibilidad habang tayo po ay nagpapapirma. Abay, sasabihin naman ng mga inchik, waka nga, washikting siya, chikaksyo. Ang ibig po sabihin yan, meron palang tagasunod itong kawalan demokrasya na ito. Kwasang tiyang, bagamat siya ay medyo senior citizen, haksig chuk siya medyo meron mga sumusunod sa kanya, mga Pilipino. Yun po ibig sabihin niyan. Kaya po, salamat sa mga nagsusubscribe at nagkakampanya na dumami pa ang ating subscription sapagkat nagigitla sang-ayon po doon sa ating pong kaibigan Taiwanese na media personality. Ang sabi niya, they are watching your subscription and they are getting worried that your subscribers are gaining grounds. Ano po ibig sabihin niyan? Tayo raw po ay minomonitor ng ating pong kalaban na Communist China at nagigitla sila sapagkat dumarami raw, lumulobo ang subscribers. Magkampanya po kayo, mag-subscribe pa kayo at ating pong i-heart attack. Ito po mga inchik na ito na nandiyan po sa Makati ngayon. Tayo po ay nagpapasalamat, inimbita po natin kayo, June 12, 9 o'clock in the morning, petition signing. Diyan po sa Luneta, Quirino Grandstand. Hanggang sa muli, meron na po tayong mga binibilang pang mabubuting ginagawa ni Duterte. Isa po yan doon kay Romulo Mendez, nakalakad sa kanyang pagiging lumpo dahil kay Duterte, sa kanyang pagnanais na patayin yung kanyang telebisyon. Naglakad siya para ito'y manually i-off yung television. Mabuhay ka, Mr. Mendez. Ito po ang kawalan demokrasya nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas.